Hello sa inyong lahat! Magandang umaga sa mga narito sa Europa at magandang hapon sa mga nasa Asia. Dahil naka-holiday ako ng 11 days ay gagawa ako ng maraming mga videos. Abangan nyo. Lalo na bukas, meron akong i-interviewin bukas at magbablog din ako sa Madrid kasi ako ay nasa Villalba. Medyo malayo-layo ng konti sa Madrid. Kaya yung ibang mga nakaraang mga araw, hindi ako nakakapag-vlog sa Madrid kasi nga ay wala akong time na pumunta doon kasi nga after ng trabaho ko ay dumediretso na kaagad ako dito sa tinitirhan ko. Then sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel na hindi pa nakasubscribe, baka naman pwedeng palambing pakiclick mo na ang subscribe button dyan kasi 37 na subscribers na lang at marireach ko na ang 21,000 na followers. Maraming salamat sa mga nag-subscribe at sa mga patuloy na nanonood at sumusuporta sa aking ginagawang videos sa aking YouTube channel. Bali sa video na to ay comment ni Sister Belay Kulit ang aking gagawa ng video. Hello sis! Pag pumunta ba dyan kahit wala pang papel, pwede na ba madala dyan ang pamilya? At paano kapag ang anak ay 19 years old na? Pwede pa ba madala? Ayan, napakaganda na kanyang katanungan. Unang-una, pag pumunta kayo dito sa Spain, syempre, undocumented muna kayo o wala muna kayong papel. Hindi nyo pa pwedeng makuha ang pamilya nyo dahil nga wala pa kayong papel. Kayo ay parang illegal pa dito. O hindi pa kayo talaga residente dito sa Espanya. Kaya hindi pa pwede. Wala pang way na pwede nyong madala ang pamilya nyo. Kailangan nyo muna nang mag-antay ng 2 taon. Napakaganda nga ng good news dahil ibinaba na nila sa 2 taon ang requirements. Dati kasi kami, nung time namin ay 3 years ang aantayin bago makapag-process ng papel. Mabilis na lang naman yan. Kaya mag-aantay muna kayo ng 2 taon tapos additional na 6 months hanggang 1 year bago nyo mahawakan o makuha yung inyong resident card dito sa Espanya. At kapag dumating na ang time na yan, sa mga hindi pa nakakaalam, ang validity ng resident card na makukuha nyo ay 1 year lamang. Kaya after ng 1 year, kailangan nyong i-renew. Dahil ang validity pa lang ng iyong resident card dito sa Espanya ay 1 year pa lang, sabi ng mga nauna na ay hindi kakayanin ng 1 year para ma-process o matapos mo mga dokumento na kakailanganin ng iyong anak o ng iyong asawa para sila ay madala mo dito. Kaya ang ginagawa ng karamihan talaga dito ay nag-aantay muna sila na matapos yung 1 year na validity kasi i-renew mo yan. At kapag na-renew mo na yung iyong resident card dito, bibigyan ka naman ng 2 years na validity. Yung iba, siniswerte katulad ng isa kong kaibigan ang ibinigay sa kanya instead na 2 years ay 4 years ang validity na ibinigay sa kanya. Napakaganda kapag ganon. At kapag ang resident card mo dito sa Espanya ay may validity na 2 years, pwede mo nang simula ng pagkuha o pagpetition sa pamilya mo sa Pilipinas. Kaya lang, ang pwede mo munang makuha na miyembro ng pamilya mo ay yung mga immediate family mo. Ito yung iyong asawa at ang iyong mga anak. At yung mga anak mo ay dapat ay hanggang 18 years old muna if hindi ako nagkakamali. Yung mga 19 years old na anak hanggang 26 years old ay pwede mo pa rin namang mapetition kaya lang merong ibang mga requirements na kailangan ay meron ka. Doon muna tayo sa anak at sa asawa. Makukuha mo ang iyong asawa at anak, dapat meron kang bahay. Kailangan mong kumuha ng bahay. Hindi mo naman kailangan bilhin. Pag naandito na kayo sa Spain, malalaman nyo kung paano kayo makakakuha ng bahay dito. Ngayon, kapag kumuha kayo ng bahay, dapat yung bahay na kukunin nyo ay depende kung ilang miyembro ng pamilya ang inyong kukunin sa Pilipinas. Kung halimbawa, asawa at mga anak, dapat ay yung 1 kwarto ay nakadesignated sa inyong mag-asawa. Tapos, yung 1 kwarto ay para sa iyong anak o sa iyong mga anak kung ilan man yan. Kaya kung halimbawa, asawa at anak ang kukunin mo, dapat 2 hanggang 3 kwarto ang kukunin mo para ikaw ay ma-approve sa pagpetisyon ng iyong pamilya sa Pilipinas. At syempre, meron din yan na dapat yung sahod mo ay enough para masustain mo yung pagkuha mo ng pamilya sa Pilipinas. Regarding naman sa inyong mga anak na 19 years old hanggang 26
years old. Hindi ako sigurado kung pwede nyong makuha sila kahit ang status nyo pa lang dito ay ordinary na resident dito sa Spain. Meron kasi akong napanood na mula ngayong May 2025, kahit na kayo ay wala pang bahay dito sa Spain, pwede nyong makuha ang inyong mga anak na 19 years old hanggang 26 years old basta kayo ay Spanish citizen dito sa Espanya or kayo ay nasyonalidad na dito. Paano ba maging Spanish citizen? Kailangan nyong mag-take ng exam. Kailangan nyong mag-aaral ng language at ng culture dito kasi kailangan nyong maipasa yung exam para kayo ay maging Espanyola or Espanyol dito sa Spain. At kapag nangyari na yan, kayo ay Spanish passport holder na, ay pwede nyo nang makuha ang inyong mga anak na 19 years old hanggang 26 years old kahit na kayo ay walang bahay. At ang kagandahan pa dito, once na kayo ay may mga magulang na 65 years old pataas, pwede nyo rin silang mapetition basta kayo ay nasyonalidad na dito sa Espanya. Ayan, sana ay makatulong ang bidyong ito sa mga kababayan natin na gustong kunin ang kanilang mga anak para madala dito sa Espanya. Basta ang inyong anak ay wala pang 18 years old, kailangan nyo kumuha ng bahay. At kapag naman ang inyong anak ay 19 years old hanggang 26 years old, kailangan nyo munang mag-take ng Spanish citizen para makuha nyo ang inyong mga anak. At kung ang inyong anak naman ay 27 pataas, wala nang pag-asa. Ang pwede na lang gawin ay papuntahin nyo as a tourist visa sa Espanya o kaya kung saan man dito sa Europa at patawidin nyo na lang dito sa Espanya. Ganun na lang ang pwede nyong magawang paraan para makasama nyo ang pamilya nyo dito. Magsisimula din ang inyong mga anak katulad ng ginawa nyo, magiging undocumented muna sila dito sa Espanya hanggang sa ma-reach niya ang 2 years at mag-process siya ng papel. Ayan, maganda dito sa Espanya, magsama-sama kasi nga hindi ganoon kamahal ang cost of living. Ayan, maraming salamat sa inyong panonood at nawa ay meron kayong natutunan sa ginawa kong video ngayong araw na ito. Sana'y patuloy niyo akong suportahan sa mga gagawin ko pang mga videos. Maraming salamat at kung meron kayong katanungan, i-comment nyo na yan sa baba at gagawan ko yan ng video. Maraming salamat at magkita-kita tayo sa mga susunod kong videos.